kauban diri sa likod ay ang among inagwapahan nga anak, ang atong organist diri sa church, si Abigail Cecil Reyes, and then Guwapa. atong Anak sa Ginoo. coming attorney, and then si Jasser Reyes, ang atong drummer diri sa church. Good morning, Jazz. Good morning usab sa alagad sa Ginoo nga iyang gamiton ning adlaw o gigamit pa sa mga diri sa Facebook, nya gamiton ning adlaw para makapamati ta sa pulong sa Ginoo. Naay mga panahon mga igsoon nga bawalan ta pag-ato sa church for some reasons. No, pero ang pulong sa Ginoo dili gyud ni siya mababagan nga inyong madungog tungod kay natay live dining kapuntagon. No, ang pulong sa Ginoo madungog gihapon nato busa walay rason ning adlaw nga dili ta makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga atong andamon ato matag usa ka mga kasing-kasing atong usa ka mga Bibles diha ang anyong mga cellphone basin wala na naka-charge nta para atong mapadayon pagpamati ang pulong sa Ginoo. Here we are, the man of God, Reverend Noel Gori Reyes. Okay, may buntag para ka natong tanan. Good morning sa atong mga viewers. Good morning sa tanan ng mga from Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa Luzon at maayong buntag sa Visayas. O siyempre, maayong buntag po sa Mindanao. And good morning sa outside the country, sa abroad or sa lain ng mga kanasuran. Good morning niya, kamo na lang musabot sa Cebuano, inyo na lang i-translate og English, kung English mo. Ang Hapon mo, kaya na may mga friends na itong mga Hapon, kamo na lang i-translate. You have to post the button at the translation of your cell phones, then may bawaan na kung sa translation. Okay, maayong buntag ka natong tanan, mauras na para kita makadungog usab sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Now, dinhi makita sa Book of Malakay, chapter 1, verse 6 up to 9. May kayo, di makita siguro diya. Okay, paningkamote lang ninyo gli-gli. Nagaingon dinhi sa Malakay, chapter 1, verses 6 up to 9. The son honors his father, and a servant his master. So if I am a father, where is my honor? And if I am master, where is my respect? Says the Lord of the heavenly armies. So you oppress, despising my name, but you ask, how have we despised your name? Sa verse 7, by presenting defiled food on my altar, and you ask, how have we defiled you? By saying, the table of the Lord is contemptible. Kung sa Cebuano, kamo naghalad og tinapay nga mahugaw, ug ibabaw sa akong halaran, ug kamo na nag-ingon sa unsang pagkaagi nga among gihugawan ikaw. Nga niana na nag-ingon kamo, ang lamisa ni Jehova talamayon man. Sa verse 8, this is what the Bible says. When you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? And when you sacrifice crippled or diseased animals, is that not wrong? Offer that to your governor. Would he be pleased with you or receive you favorably? As the Lord of the heavenly armies. Kung akong basahon ni sa Cebuano, sa akong mother tongue, o kung kamo magahalad sa mananap nga buta, kana dili daotan. O sa diha nga kamo magahalad sa piang ug daoton, kana dili man sab daotan. Igasa ka na karon sa imong gobernador, mahimuot ba siya kanimo? Kung mudawat ba siya sa imong pagkatao, nagaingon siya ba sa mga panon? Then sa verse 9, and now go ahead and implore God by saying, be gracious to you, to us,
will He receive you favorably and accept offerings like that from your hand? Ask the Lord of the heavenly armies. Sa Cebuano, ug karon nagapakailuoy ako kaninyo, pangaliyo po sa kaluoy sa Dios aron siya magmaluluyon kanato. Kini nahimo pinaagi sa inyong mga kahimuan. Mudawat baka siya kaninyo nagaingon si Yubang sa mga panon. Now, sa Romans chapter 12 verse 1, this is what the Bible says. Mo ni giingon na Apostol Pablo. Mo ni giingon ni Apostol Pablo sa 12 verse 1 sa book of Romans. Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all yourselves and set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, which is your logical, which is your intelligent act of worship. Okay, akong usbon pagbasa. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, that you have to present your bodies, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, which is your logical, your intelligent act of worship. Kung sulay na ito, mga igsoon, pagbasa sa atong Cebuano translation, nagaingon, busa mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o mahamutan sa Dios, nga mauman ang inyong katarunganon nga pagsimba. Okay. Unsa kay possible nga ato ang paghisgutan. Now, the possible theme that we are tackling for today is all about the best sacrifices. Now, what kind of sacrifices that God required? Ano kaya ang mga klaseng sakripisyo, mga sakripisyo na the God of heaven required? Then, the second question, what did Paul is saying in his epistle about sacrifices? Sa may gisulti ni Apostol Pablo, ngadto sa mga taga-Roma about sa mga sacrifices. Next question, what are the exact sacrifices, unsa man mga insaktong sakripisyo that we're going to offer that the Lord will be pleased? Nga ang Ginoo mahimuot. Now, ang paghatag og sakripisyo or sitaw gani, paghatag og sacrifice, paghalad is the best. Now, sa unsang mga paamagiha or gusto sa Ginoo nga gusto niya ba nga o required sa Dios, or what kind of sacrifices that God required unto us? Kana bang required niya sa atong kinabuhi? Now, number 1, offer our bodies as a living sacrifices. Ingon nga mga buhi. Now, buot pasabot, pag maghisgot ta og buhi mga igsoon, mga kapatid, if we are talking about life, ibig sabihin you are dapat buhay po tayo o buhi tayo sa espiritu. Why? Kaya nga giingon ni Prophet Malakay nga ang paghalad o daoton o bisan paghalad o masakiton nga mananap dili man daotan, pero try to offer that or ihatag ngadto sa imong gobernador kung malipay ba siya. Now, ang posibleng halad mga igsoon, unang posibleng nga halad nga gusto sa Dios
ay buhing halad. Now, mutuo kag sa dili kay igsoon kitang tanan patay ta sa sala. Kinahanglan ta nga mabuhi diya sa espiritu para kitang tanan makabaton or madawat sa Ginoo. Why tungod kay nanginahanglan siya og buhi nga halad, a living sacrifices. Now, we are the living sacrifices na dapat buhi ang ato ang spiritual life nga dapat natong ihatag ngadto sa atong buhi nga Dios para mahimo usab siya nga malipay ug mahimuot. Now, the word living and a phonetic is thus sound. To live, to breathe, be among the living or the lifeless or not dead. Dili patay ba? Muna nga ang Dios mudawat lamang ug halad nga mga buhi. Like us, possible mingog ako buhi man ko, halad na ko. Yes, buhi ka physically pero patay kitang tanan nakasinati nga patay atubangan sa Ginoo pinaagi sa sala. Na kinahanglan ta nga maghinulsol para magkahimo ta og insaktong or tinuod nga paghalad atubangan sa atong buhi nga Dios. Amen ba ta na mga igsoon? Amen ba ning ato ang mga mga viewers sa sulod ug sa gawas? Now, kinahanglan ta nga mabuhi sa diha sa espiritu para mahimutang kahimuot at tubangan sa Dios. Kay sa diha nga dili maghatag kag pagpasalamat ngadto sa Dios, pero ikaw mismo patay ang imong kaugalingon at tubangan sa Dios. Mo na ginatawag og kabuangan at tubangan sa Ginoo. Now, kay dili man pud ka makahimo ug paghalad ngadto sa Dios kung ikaw patay. Siyempre, buhi. Dapat, nangabuhi ta sa espiritual, ang proseso, ang kinanglan ka maghinulsol o magbasol sa mga asala, muduol o mubalik sa Ginoo, mailalong ka sa panggobyerno sa Dios, then, dawaton ka sa Dios automatically. Now, living means to enjoy the real life, to have true life and worthy of the name, or active, blessed, endless in the kingdom of God, to live the past life in the manner of the living and acting, the mortals or character. That is a living sacrifice. Now, we have to offer our bodies as a living sacrifice. Sa dihang mabuhi ang atong spiritual life, siyempre buhay na buhay ang ating physical na katawan. Okay, number 2. We have to offer our bodies as a holy sacrifices. Una, buhi nga halad. Ang ikaduha is balaan nga halad. Balaan nga mga sakripisyo. Why do the God of heaven need it? Sa 1 Peter chapter 1 verse 15, instead, be holy in every aspect of your life, just as the one who called you is holy. Dapat lang kita nga magpakabalaan tungod kay balaan man ang nagatawag kanato nga naa sa langit. Dapat lang nga mahimutang balaan dili sa paglantaw sa mga tao, dili sa atong suot nga puti, kundi sa tibok natong kinabuhi. Mahimo tayo magiging mga banal po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dapat nating ibigay at ipagkaloob ang ating buhay para sa ating mahal na hari, na karapat-dapat din sa Kanya. Excuse me po. Okay. Sa 1 Peter chapter 1 verse 16, this is what the Bible says. For it is written, you must be holy because I am holy. Now, kailangan po nating maging banal or kikinahanglan nato nga mahimong mga balaan tungod kay ang Dios. Because I am holy, the Lord said. Tungod kay siya balaan man. Now, this is very important thing to do. Okay, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen people, kay dili man ta pwede mag-offer sa atong mga bodies nga puno sa sala, puno ba sa pagkadaotan. Now, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Now, nakabutang di a holy nation,
balaan nga nasod, a people to be His very own and to proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Muna nga, ang Diyos nagatawag, siya ang nagapili ka nato out of darkness. Then, ginatawag tag mga chosen people. We are belong to a royal priesthood and a royal family. And simply we are belong to a holy nation. Our nation, our lives is called a holy nation. A people to be His very own and to proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Dahil ang Diyos po sa kalangitan ang tumawag po sa atin, dapat po nating isabuhay ang pagiging tapat at pagiging banal sa harapan ng Diyos. Dahil yun po ang karapat-dapat na dapat nating gawin. Now, sa 1 Peter chapter 2 verse 5, you too as living stones are building yourselves up into our spiritual house and holy priesthood, and so that you may offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus the Messiah. Now, Christ is holy, and we also be holy. Why? Because the one who called us is holy, and we have to offer our lives a holy sacrifices unto Him. Dapat lang nating ibigay at i-offer at ihandog ang ating mga buhay na banal at karapat-dapat sa Kaniya. Okay. Number 3. Ano bang mga requirement ng Diyos para tayo ay magiging karapat-dapat? We have to offer our bodies as acceptable sacrifices. Ano pong muhalat ta sa atong kaugalingon kay balot ta nga acceptable sacrifices. Murag gud nang nakay gustong ihatag sa usa ka individual sa imong mahal sa kinabuhi. Kay balo ka nga acceptable ba kanang murag madawat pa niya kanang sa imong lantaw magamit pag yung istanan mapakinabangan pa og mapakinabangan pa og daghang katuigan. Di kay muhatag ta gawas nga dunot hugaw pag yun. Gawas na guba di na gyud pod magamit. Una nga mostly daghang mga tao nga willing magpagamit sa Ginoo sa panahon nga guba na ang ilang kinabuhi sa tanang klase mga bisyo ni ibabaw sa yuta. Then willing na dayon mag-ministry. Willing na dayon magsilbi sa Ginoo. Willing na dayon nga musunod sa Ginoo. Ano man, kataga ko naman ang baga. Ang uban, dagko na kayong kasing-kasing. Ang uban, dagko na kayong tiil. Ang uban, ninggamay ng mga bukton. Nga gusto na nga mo muhatag mo binang nagingon si Malakay. Okay ra man na di man na daotan. Kumuhalad ka anak. Pero kinahanglan acceptable. Try it to give kana imong halad. Ngay halad ka to sa gobernador kung dawaton ba niya ang imuhang kiang nga kanding. Kung dawaton ba niya ang imuhang buta nga nindot kay baka pero buta. Dili siya daotan. Pero kung dawaton ba niya. Now, we have to offer our bodies, our bodies, as an acceptable sacrifices unto God. Okay. Acceptable means exciting reverence or vulnerable or secret, pure from carnality, chaste or modest, pure from every fault, pure from immaculate. Now, that is well-pleasing or acceptable. Now, nga atong ihatag karon mintras himsog pa ang atong kalawasan. Angayan pa o kusog pa mo dagan pa, kusog pa mo baklay, kusog pa mo kanta, kusog pa mo ministry ka, kusog pa mo kamas para sa Ginoo. Then we have to give it and we have to sacrifice it for Him. Why?
we are required by the Lord. Amen ba ta? Amen. Amen ba ta? Aning ako? Wala na may amen-amen ni akong partner, aning akong loyo. Ito ni Agi, kusok ni mo amen. Okay. We have to offer our bodies as an acceptable sacrifices unto God. Okay. Ato ta sa, okay, 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are God's co-workers, you are God's farmland and God's building. Acceptable, di ba? We are co-workers, we are God's farmland. Kung miskot kita farmland, kita ang field sa Dios, nas ang ngayon yung trabaho o gamiton, and God's building. Means, kita ang templo with the building of God, nga siya manahan sa atong kinabuhi. Possible. Sa Siwana translate kay kami mga masig ka magbubuhat uban sa Dios, kamo uma sa Dios, ang balay sa Dios. Okay. The temple, the building of God. Now, sa 1 Corinthians 3:16, Paul said, you know that you are God's sanctuary. Okay. Nana din eh. For you know that you are God's sanctuary and that God's Spirit lives in you. Don't you, matod pa ni Apostle Paul, ngadto sa mga current people, nagapangutana siya, di ba nakahibaluman kamo, nga kamo ang templo sa Espiritu Santo, or templo sa Lord, God's sanctuary, and that the Holy Spirit lives in you. Nagapuyo. Now, kay dili man tamay mong acceptable before the Lord, kung wala ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Can you say amen with that? Amen. May matang acceptable kay kung nanahan ang tanang pagkadautan sa atong kasing-kasing, then we are not acceptable before Him. Although siya nga luoy na higop man nato, pero mao lang na atong trabaho, muduol lang ta sa Ginoo, kuno na kayo tag pagkadautan ng atong kasing-kasing or whatever, o nagdili na ta, or kung kano saan puro na uban ang atong buhok, usa pa ta mo offer sa atong kinabuhi. Dili pa man puro siguro kayo late. Kung mao naman ang saktong panahon. Pero kamong kitang mga batan-on pa, karon na to sugdan. We have to offer our lives at acceptable sacrifices before Him. Okay, excuse me po. Okay, 1 Corinthians 6 verse 19. You know that your body is a sanctuary, okay, nabalik na, of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. Okay, lahide. Don't you, and you do not belong to yourselves. We are not belong to ourselves. Why? Because we are belong to God. Ang nanahan sa buhay po natin ay ang balang Espiritu Santo, then tayo pong lahat ay pag-aari ng Diyos. Then, kaya nga nagiging acceptable po tayo sa Panginoon dahil po doon. Okay. Okay. At tuta sa ikaapat, katapusan. Mubo ra kayo mga igsoon. Number 4 is, offer your bodies as your reasonable service. Dapat natong ihatag ang ato ang mga lawas, ingon nga mga buhing halad, balaan nga halad, acceptable sacrifices, and reasonable for service. Kanang makapag-servisyo pag nalawas pa. Ayaw nang gakiong-kiong na mabi nang dili mo dawat ang Dios atong gakiong-kiong. Kay dili namang ito kung nay mohatag og baka kaysa sa Israel nito panahon na ang gamiton nga pagdaro ay baka. Unya gahatag kag bakang kiang, usa man pagdaro atong kiang nga baka. Sige daw be. Or buta ka nga baka unsa pagdaro ka dumdum sa iyang adtuan gumikan kay buta. Now, kinahanglan katong mga depekto kaon to dapat nato kay possible we have all in it. Kanang ginatawag og spiritual defect sa atong kinabuhi. Na ginatawag og pagka-spiritual blind. Tapos na pagka-spiritual cripple, kiang-kiang ta.
Ana ba kaya mo ana tikang sa pikas simbahan, tikas sa pikas imnanan. Simbahan imnanan. Nagkakiyang Now, napakahirap po mga kapatid. We have to offer our bodies as our reasonable for service. So, Romans, this is what the Apostle Paul said. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For us, it is written that two will become one flesh. And do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of one whom you obey, either of sin, which leads to death. Kung kinsa ang atong gisunod, maong atong agalon, og nahimutang ulipon. Kung gisunod nato ang sala, siya ang ato ang agalon, kita ulipon sa sala. Or of obedience, which leads to righteousness. Or we have to obey the Lord, that leads to righteousness. Manangagkinanglan nato na we become acceptable before Him. Gumikan sa atong ginabuhat mga igsoon nga nahimutang karapat-dapat ngadto kaniya. Okay. Nakaingon dia. Romans 6:17. But thanks be to God that you who were once slaves of sin, kas ara kamo nahimo ulipon sa sala, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Tapos nahimo dig obedient ang mga tao gumikan sa mga pagtulunan nga gitudlo ilang nakatunan sa mga kasimbahanan wherever we belong. Then atong gi-apply ang pulong sa Ginoo nga atong dunggan mga igsoon. Then atong nasinati ang dako nga transformation sa atong kinabuhi. Then nahimutang kaayaya o nahimutang acceptable before the Lord. Sa verse 18, this is what Paul said, and having been set free from sin. O kamong tanan, nahimo ng mga gawas nun sa sala, and have become slaves of righteousness. Nahimo na kamong mga ulipon sa pagkamatarong. Manangad, kung dili bitaw nato mga igsuon, kwaon ang atong kinabuhi diya sa pagpakasala. Then, atong mga konsentidor kaya sa atong kinabuhi. Then, una-una ranan nato nga angayan ta sa Ginoo. Pero actually, dili ganahan ang Ginoo sa ato ang maglantaw, dili ganahan ang maglantaw ang Ginoo kanato. Gusto niya nga ihalad ang atong kinabuhi kanang kaaya-aya gyud. Acceptable. Mao binang muhalad ka pinaka the best. Yes. Manang ayaw paghalad, like for example, physical offering or material offering. Maghalad kag humay kay ting anina. Ayaw paghalad og ulon-ulon. Ayaw paghalad og piyestot. Correct. Mo nag-ingon sa Bible, dili man po nadautan. Pero isulay nagpakaon ngadto sa gobernador ni Victorio kung makaon siya ana. Mingon siya, makaon pa siguro si Victorio ana siguro. Pero kung himuon niyang konsumo, mingon siya, kung saan man ako kung kwarta nga, lisod pag iatok ng kwarta nga, pugos ng gitag kaon na ng ulon-ulon nga lain ba nag di ba? The best niya ta. Nga, we have to give the best. Amen. Nga, kung mga utanon, like for example, namo kayo nag-testimony na nga pastora. Katong yung piliun tong mga pyasot ng mga talon. Hapit na madaot. Itong hapit na madaot. Tapos gidawat lang po sa pastora. Kaya siyempre naman, lisod po, dili niya dawaton, gidawat. Gihagpat kay medyo daoton na yun. Katurang mahimo. Tapos gitry niya o bisita sa ilang panimala. Uy, ito may mga sinaw kay dito, mga dagko kay mga talong. Kaya mo check. Gibili ng sinaw. Ang mga sinaw kay mga dagko kay ito nabili. Baliktad. Ano man, kung kahibalo lang tamig, so kinsang atong gitagaan. Then, siyempre naman, kung ang imong pastor, imong tagaan, okay ra tong piyasot, imong ihatag.
Pero kung ang Ginoo imong hatagan kay nagsimba ka sa Ginoo, ayaw siya tagay adto kay malain siya. Dili man na malain ang inyong leader, malain gyud ang Ginoo nimo. Unya maapektuhan ang imong kinabuhi, ang imong pamilya, ang imong panginabuhi. Kung ingon siya kining anakan ni may lang nimo dawat og maayo. Dili ka balo mohatag og maayong butang. Di ba? Okay. Sa Romans chapter 6 verse 13. Stop offering the parts of your body to sin. Undahan na og hatag ang inyong kaugalingong o parte sa inyong lawas adto sa sala as instruments of unrighteousness. Mao binang gitudluan ta mahimong matarong. Gitudluan ta unsaon nga kita mahimong ehemplo ngadto sa daghang mga tao para mahimutang instrumento ba o daluyan sa panalangin ngadto sa uban. Manang ningon sa Apostle Paul, stop offering the part of your body to sin as instruments of unrighteousness. Instead, offer yourselves to God as people who have been brought from death to life, and the parts of your body as instruments of righteousness to God. Wow! Kana may nindot kayo, Madam Ron. Okay, sa Matthew chapter 6 verse 24, this is what Jesus said. Sa may giingon ni Jesus. No one can serve two masters. No one, even one, can serve two masters. Because either he will hate one, kay di kami ingong nangalagad ka sa Ginoo, pero nagpadayon ka sa pagpakasala. Pag abot sa panahon, imong kasilagan ng isa, imong higugmaon ng isa. Possible, imong biyaan ang Dios, ug imong balikon ang imong kinabuhi nga puno sa kalawayan. Or, imong biyaan ang kalawayan ug imong silbihan ang imong Dios nga buhi. Nag-ingon ang hari sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, because either he will hate one and love the other, or be loyal to one and despise the other. Mahim kang loyal sa isa, then imong neglect, imong i-reject ang isa, and you cannot serve God even the riches. Dili ka makasilbi sa Dios o sa kabtangan ini kalibutanan. Kaya ang tanang kabtangan ini kalibutanan mo'y magyud-yud nato ngadto sa pagkadautan. Mas may nang atong alagaron ang Dios kay ang daghang mga butang nga mga bot. Am I right? Amen. Nait mga butang nga mga bot kaysa nahumaling ta sa daghang mga butang. Tapos ang atong unahuna puno na usaw sa pagkadautan. Maguna-una ma kini kusog na aning dapita. Murag maay negosyo ningon aning klase sa negosyo kay paspas. Unya kay matukhang man. O di magmahay na pod. Nang ang Ginoo mohatag og panginabuhi nga mas the best. Dili siya moangay nga nahimo kang anyang anak tapos ang imong panginabuhi wala ming angay niya. Wala ming ayun. Okay. Mao to may isuon with the 4 requirements sa Dios para kanato. Unsaon nato mahalad nato ang atong kaugalingon before the Lord. Una, living sacrifices dapat ang mga buhi. Sa spiritual, ikaduha is holy. Number 3 is acceptable. Then number 4 is reasonable for service. Ano pong magamit po punta mga igsoon? Atong ihalad ba atong kinabuhi? Ginoo, batanon pa ko ako ning ihalad akong kinabuhi para kanino, para sa ministry, para sa buluhaton, para sa akong trabaho. Kay kanang atong mga trabaho sa ato ang asa ta nahimutang, that is ministry for the Lord. Kung doktora ka, kung maestra ka, kung nurse ka, kung mag-uuma ka, you are ministering people. Siyempre, kung wala kay kauban diya, puro ginaunggoy imong kauban, dili ka makaministry. Kung nakay tao nga tapad, makaministry, magiging ka, maka-advise, magiging ka. Unya, gibutang ka sa Ginoo anang imong trabaho para ka makaministry. Dili maka-ginansya og dako. Gitagahan tag trabaho, gibutangan ka muna nga klase nga trabaho, kapasidad sa imong kinabuhi, para ka maka-ministry. Maka-advise ka ngadto sa uban,
mahimong matarong uban gumika nato, gumika nimo, gibless ka sa Ginoo, gibless pud sila, gibless natang tanan mga igsoon. Mo na nga mo na ginatawag og himaya sa atong buhi nga Dios. Yes. Mo na nga wala na tay igong oras mga igsoon, salamat ug diri mo tabang pulong sa Ginoo. Akong mga pag-ampo ug mga panghinaot nga natay nasabtan og dako sa minsay sa pulong sa Ginoo nga atong napahat ining kabutagon. And ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, especially sa Assembly sa Bugat church family, nasa ilang mga balay nga nagsunod. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Dayon sa next Sunday, na special nga exam and